Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Huwebes. 2 patay matapos sumabog ang pagawaan ng paputok. Lalaking naniningil ng pautang, sinaksak ng umano'y sinisingil nito. Bagyong Salome, isa na lang low pressure area. At ang do-it-yourself cake, patok sa Dagupan City. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Mga kapuso, isinagawa ang public hearing ukol sa bagong tricycle fare matrix sa Dagupan City. Tiniyak naman ng poso na mahigpit na ipatutupad ang bagong fare matrix sa oras na maaprubahan ito. Yan ang balitang tinutukan live ni Sandy Salvacio. Sandy? Chris, matagal nang idinadaing ng mga tricycle driver ang sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng gasolina. Kaya naman ngayong araw ay tinalakay na ang napapanahon na pagbabago sa fare matrix dito sa mga tricycle. Hinihintay na lamang kung kailan pipirmahan at may patutupad itong bagong panukala. Araw-araw na nagko-commute ang estudyanteng si Charmaine. Hindi bababa sa 20 piso ang kanyang pamasahe tuwing sasakay ng tricycle. Kung minsan naniningil pa ng sobra ang ilang tricycle driver. Kaya naman ng estudyanteng malakad, walking distance, minsan yung syempre po yung time din ng estudyante tas yung init. Nagko-commute sila kahit malapit lang po. Sumusobra po yung singil nila, like umaabot ng 30 pesos, 50 pesos. Malaking kaltas po yun sa baon ng estudyante. Ngayong araw, nagsagawa ng public hearing ukol sa panukalang itaas ang pasahe sa tricycle. Dinaluhan ito ng mga toda, publiko at iba pang sektor. Base sa kasalukuyang fare matrix, nasa 10 hanggang 20 pesos. Ang minimum na pasahe depende pa kung ilan ang sakay na pasahero. At kung nalagpas sa 2 kilometro ang layo ng pupuntahan, magdaragdag ng 10 piso ang mga pasahero sa kada 1 kilometrong layo. Pero hindi raw ito natutupad. Kasi ang laking sumingil ng tricycle. Kaya ang passenger nagko-complain sa amin kung bakit ganitong singil, ganyan. Wala ho kami maano kasi nga yung fare matrix natin, well back 2012 pa. Ayon sa poso, kung sakaling maipatupad ang napag-usapang fare matrix ngayong araw, asahan na lalo pang hihigpitan ng mga otoridad ang pagpapatupad nito. Pag oras na nagawa na yung fare matrix na yan, diyan na tayo maghihigpit. Isang tawag lang. May sticker tayo ipapagawa, nandun ang number namin. Krisa na pag-usapan ng mga concerned sector at ng lokal na pamahalaan ay naaprubahan na ang 30 pesos na minimum fare sa mga tricycle. Ayon sa poso, sa within 2 kilometers na layo ng inyong pupuntahan ay 30 pesos ang babayaran ng isang pasahero kung mag-isa lang siyang sasakay at 25 pesos naman kung dalawa silang sasakay at 20 pesos naman kung 3 o 4 sila na sasakay dito sa tricycle. Magdadagdag naman ng 10 pesos sa kada kilometro kapag lalagpas na sa 2 kilometers yung layo ng kanilang pupuntahan. Ipinagbabawal na rin ng panukala yung pangungontrata o yung pag-aarkila sa mga tricycle upang maiwasan yung mataas na singilan ng pamasahe. At ngayon naman binabalak din ng lokal na pamahalaan na itaas yung multa sa mga tricycle driver na lalabag dito sa nasabing panukala. Chris? Maraming salamat, Sandy Salvacio. Dalawa ang patay habang 5 ang sugatan sa pagsabog ng isang pagawa ng paputok sa Norsagaray, Bulacan. Nakaalerto CJ Turida. Kita sa drone video ito ang usok mula sa sumabog na paggawa ng paputok sa Barangay Partida sa Norsagaray, Bulacan kahapon. Sa malapitan, kitang-kita ang pinsalang idinulot nito. Ilang beses na raw kinausap ng mga residente ang may-ari ng paggawaan pero hindi naman kami pinakikinggan eh. Ilayo-layo sana. Nilayo naman Bagya kaya lang hindi naman kalayuan dyan. Kalapit din. Isa ang tahanan ni Lolo Dani sa mga napinsala pero ang mas masaklap kasama ang apo niyang 15 anyos na si Ivan Bation sa 2 nasawi sa pagsabog. Tulungan kami. May apo ko namatay. Pati apo ko namatay dyan. Puyat sa lamay. Patay.
Nakatulong nga sa duyan. Biglaan aksidente sumabog. Hindi na siya nakatakbo, gawa nga natutulog. Pinabutan na siya doon. Ang kanilang pinaglalamayan ang nakababatang kapatid ni Ivan na nasawi 3 araw pa lang ang nakalilipas dahil sa sakit. Nasabugan din ang kabaong ng kapatid. Patay rin ang isang trabahador ng paggawaan ng paputok na di pa nakikilala. 5 naman ang sugatan kabilang si Jennifer na nagtamo ng hiwa sa braso at sa likuran at ang kanyang kaanak na nasabugan at nasa ospital pa matapos tamaan daw ng yero habang nagsasampay. Tumalsik na lang po yung mga yero sa bahay. Hanggang sa natamaan na po kami ng yero. Sana matulungan po kami kasi may patay kami. Nagsabay-sabay, wala naman din kami pera. Base sa pag-iikot ng Norzagaray MDRRMO, posibleng umabot hanggang 45 bahay ang nasabugan. Ang mitsa naman ng pagsabog ayon sa BFP Norzagaray. Mga pulbura o posibleng mga stock na paputok. Base po dun sa aming pag-validate sa mga permit, wala po silang permit. Hinahanap pa ang may-ari ng paggawaan ng paputok pero patong-patong ng reklamo ang posibleng isampa laban sa kanya. Pwede po siya sa multiple homicide po kasi 2 po yung namatay. So may kulong po yun. And then multiple injuries din po. So meron din pong kulong yun. At saka damage to properties. CJ Torida, One North, Central Luzon. Sa kuha ng CCTV na hawak ng Maldan Police, makikita ang 2 lalaki na parang nagtatalo sa kabaan ng Barangay Malabago, Maldan, Pangasinan nitong Lunes. Ayon sa pulisya, naniningil ng utang ang lalaking nakasuot ng dilaw na damit sa kausap niyang driver ng jeep. Pero bigla umanong bumunot ng patalim ang driver ng jeep saka sinaksak sa kaliwang kilikili ang biktima. Dinala sa ospital ang biktima at nasa ligtas ng kondisyon. Tinutugis ng pulisya ang tumakas na sospek pero sinampa na siya ng kaso. Sa investigation po namin, ito po nga yung nagpa 5-6 at parang hindi po pa nagbabayad at puro promises ang kaya po nagkaroon po sila ng pagtatalo at sinaksa po itong ating biktima. Naglabas na ng kautusan ng pamahalaang lokal ng Arayat, Pampanga hinggil sa mandatory na pagsusuot ng face mask sa lahat ng learners mula preschool hanggang kolehiyo, pampubliko man o pribadong paaralan sa bayan. Bunsod dito ng pagtaas ng kaso ng flu-like illnesses. Magsusuot ng face mask ang mga learner habang nasa loob ng school premises o kung sila ay dadalo sa mga aktibidad na may kinalaman sa paaralan. Ayon sa Municipal Health Office, nakapagtala sila ng pagtaas ng kaso ng influenza at flu-like illnesses sa mga mag-aaral sa loob ng bayan dahilan upang ipatupad ang hakbang na ito para mapigilan ang pagkalat ng sakit. Pinatasan din ng mga school administrator na makipag-ugnayan sa MHO at sa Arayat District Office upang tiyakin ang mahigpit na pagpapatupad ng kautusan. Layunin ng kautusan na maprotektahan ang kalusugan ng mga mag-aaral at mga guro laban sa pagkalat ng influenza. Ang mga lalabag ay maaring sampahan ng administrative action alinsunod sa umiiral na ordinansa ng bayan. Wellness break ipatutupad ng DepEd sa susunod na linggo. Ang detalye sa report. Base sa ibinabang DepEd memorandum kahapon, idineklara ang mid-year break bilang wellness break para sa mga guro at learners. 4 na araw ang wellness break na magsisimula sa October 27 hanggang October 30. Extended na ito hanggang October 31 dahil idineklara ng Malacanang na special non-working holiday upang makapaghanda para sa undas. Sa November 3 na babalik sa paaralan ang mga guro at learners. Ang mid-year break is a recognition of the need to support the overall well-being of our teaching personnel. Excited na ang mga mag-aaral sa kanilang wellness break. Bukod sa pagbisita sa sementeryo, magkakaroon din daw ng time si Misha upang makabanding ang pamilya at mga kaibigan. Para naman po makapagpahinga po kami kasi kakatapos lang din po ng exam para mabawasan din po yung stress namin. Pero kung si Teacher Venus ang tatanungin, papasok pa rin daw siya sa paaralan ng kalahating araw at kalahating araw rin ang ilalaan sa pamilya. Paghahandaan na raw niya ang 3rd quarter para hindi masyadong matabunan ng gawain. Para gawin yung mga naiwang mga bagay na dapat tapusin. Like for example, magto 3rd quarter na, kailangan mo mag-print ng mga materials for the upcoming
third quarter para hindi ka nagakul sa oras. Hindi man kabilang ang mga non-teaching personnel sa wellness break, ikinatuwa naman nila ang benepisyong ito para sa mga guro. Sa kabuuan, mahigit 60 na guro at 1,764 na mag-aaral ng Calasiao Central School ang nakatagdang sumailalim sa wellness break. So, enjoy nila, mamasyal sila, family bonding, enjoy nila kasi this is the right time for them to enjoy naman talaga. At saka deserve naman talaga nilang mag-enjoy. Deserve nila na magkaroon ng pahinga. CJ Torida, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Isang bangkay ng lalaki ang natagpo ang palutang-lutang sa Latian o lugar na may naipong tubig sa bahagi ng barangay Pangaskasan, Bugalyon, Pangasinan noong Sabado. Kinilala ang biktima na isang mangingisda, 45 anyos at residente sa naturang lugar. Batay sa investigasyon ng otoridad, alas 5 ng hapon noong October 19, nang huling makita ang biktimang nasa impluensya ng alak at nagtungo sa Latian, bitbit ang fishing net upang mangisda. Pero hindi na siya nakauwi sa kanyang pamilya. Ayon sa pulisya, walang indikasyon ng foul play sa insidente at pinaniniwalaang nalunod ang biktima. Sinisikap ng GMA Regional TV na makunan ng pahayag ang kaanak ng biktima. Ang sabi naman ng pamilya niya, ang biktima ay meron naman siyang iniindang sakit. Baka noong nasa sa kanyang net, biglang atake. Kasi hanggang bewang lang yung tubig. Mahigit 700,000 pesos na halaga ng shabu nasamsam sa magkahiwalay na operasyon sa Dagupan City at Malasiki, Pangasinan. Yan at iba pang balita sa pagtutok ni Sandy Salvacio. Kalaboso ang dalawang street-level drug personality matapos mahuli sa buy-bust operation ng Dagupan City Police Office sa Barangay 1 madaling araw kahapon. 10 gramo ng hinihinalang shabu na tinatayang nagkakahalaga ng 68,000 pesos ang nakuha sa mga sospek na parehong residente ng Barangay Bunuan, Binloc. 100 gramo naman ang hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 700,000 pesos ang nakumpiska sa search warrant operation ng pulisya sa Barangay Larag-Larag, Malasiki, Pangasinan noong Lunes. Nakakuha pa ng 5 gramo ng pinatuyong dahon ng marijuana sa operasyon. Arestado ang itinuturing na top provincial drug personality ng La Union sa buy-bust operation ng PIDEA at PNP sa Barangay Ortiz, Nagilian, La Union madaling araw noong Martes. Nasamsam sa 50 anyos na sospek ang 4 na gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng mahigit 27,000 pesos. Timbog sa buy-bust operation ng otoridad ang isang babaeng itinuturing na notorious drug trader sa Barangay Estrella, Rizal, Nueva Ecija hapon kahapon. Nakuha sa 50 anyos na sospek ang nasa 11.99 grams ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng mahigit 81,000 pesos. Samantala, 7 iba pang drug traffickers ang arestado ng mga otoridad sa magkakahiwalay na buy-bust operation sa Nueva Ecija kahapon hanggang kaninang umaga. Nakuha sa kanila ang kabuuang 12.9 grams ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng mahigit 87,000 pesos. Mahaharap sa kaukulang kaso ang lahat ng mga nahuling sospek na wala pang pahayag. Sandy Salvacio, One North Central Luzon. Nakaalerto na ang Pangasinan PPO para sa nalalapit na pagunita ng undas. Sundan sa report. Simula sa susunod na linggo, magde-deploy na ng karagdagang mga pulis sa mga itinuturing na places of convergence sa iba't ibang lugar sa Pangasinan. Mula sa mga bus terminal, simbahan, sementeryo at maging sa mga tourist destination, gaya sa mga dagat at ilog na karaniwang dinadagsa tuwing holiday. Ang layunin natin dito ng kapulisan ay tsakin yung kaligtasan, kaayusan, katahimikan ng publiko sa panahon ng undas, particularly sa sementeryo, bus terminal, simbahan at pangunahan lansangan
kalikasan. Sa Mangaldan, Pangasinan, kabilang sa mga babantayan ng Angalacan River. Bago pa ang undas ay ang SEM break o wellness break ng mga estudyante sa mga pampublikong paaralan. Kaya inaasahan na raw na magiging tambayan ng mga nakabakasyong estudyante ang Angalacan River. Kaya naman mahigpit ang gagawing monitoring ng bantay ilog ng LGU. Yung isang team naman po ay nakadeploy po yan sa Angalacan River upang tutukan pa rin po yan dahil expected po na may mga kababayan po natin na uuwi po galing ng Maynilo o galing po ng ibang probinsya. Malamang nasa cemetery pupunta yan, pupunta din po yan sa mga kailugan. Tukoy na ng LGU ang mga bahagi ng ilog na maituturing na danger zone. Kaya't may mga abiso ng inilagay dito ang otoridad. Para maging aware din po yung mga resident po dito and especially yung mga dayo kasi mostly po yung mga dayo po, sila po yung mga Opo. Sa weekend, activated na ang bantay ilog na magbabantay sa mga maliligo at mamamasyal sa Angalacan River. Paalala ng LGU na bawal maligo sa ilog ang mga nasa impluwensya ng alak. Glam Calicdan, Dizon, One North Central Luzon. Naglipanan na ang mga nangungontrata ng paglilinis sa mga nicho sa mga sementeryo sa Calasiao, Pangasinan. Narito ang report. Alas 6 pa lang ng umaga, nagkaantabay na ang 34 anyos na si Rogelio sa bukana ng Roman Catholic Cemetery sa Calasiao, Pangasinan. Naghihintay na mga bibisita sa sementeryo na pwede niyang kontratahin na magpapalinis ng nicho ng kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Ito lang sir, pag may nakita kami mga taong pumapasok rito, susundan po namin, magpapalinis kayo sir, ganyan. 16 years na raw itong ginagawa ni Rogelio tuwing undas. Katunayan, meron na siyang permanenteng kontrata sa 11 nicho roon na lagi niyang nililinisan kahit hindi undas. Nasa 300 hanggang 700 pesos ang singil niya sa kada nicho, depende sa laki. Pag ano, merong nakuha kaming kukontratahin dyan, nililinisan namin, pipinturahan namin. Opo. Tapos pagkatapos po namin nalinisan, gawa po namin, kukuha kami ng panibago na naman po nalilinisan. Nagkaantabay na rin si Marites sa sementeryo. Nagtitinda siya ng mga bulaklak at kandila. Naglalaro sa 120 hanggang 200 pesos ang presyo ng bulaklak, 20 hanggang 35 pesos naman sa kandila. Unti-unti raw nadaragdagan ang bilang ng mga nagpupunta sa sementeryo. Mahigit 1 linggo bago ang undas. Nung nakarang last week po, sir, medyo konti pa, pero ngayon po marami na po. Inilibing kanina ang namayapang pinsan ni Ginang Raisi na nagbula pa sa Maynila. Nandito na rin lang daw sila, isinabay na niya ang pagbisita sa iba pa nilang namayapang mahal sa buhay. Tapos ngayon, yung mga pauwi namin, hindi kami uwi kaagad, bibisitahin namin yung mga kapatid namin. CJ Torida, One North Central Luzon. Ilang na-diagnose na may breast cancer agad nagpagamot at ngayon cancer-free na. Narito ang report. June 2018 nang makapa ni May Layugan ang bukol sa kanyang kanang dibdib. Matapos magpatingin sa doktor na kumpirmang may breast cancer stage 2B siya, agad siyang nagpa-opera at nag-chemotherapy. At pagkatapos ng mahigit 1 taong gamutan, idineklara siyang cancer-free. Si Ces Melo Santos naman, hindi raw agad napansin ang nakapangbukol sa dibdib hanggang sa sumakit na ito at nakaramdam na ng pagkahapo. March 2024, na-diagnose siyang may stage 2 breast cancer. Matapos sumailalim sa chemotherapy at radiation, cleared na siya sa sakit nitong Abril. Ang kwento ni May at Ces patunay na hindi death sentence ang pagkakaroon ng breast cancer. It was really, I believe, a miracle for me na if you feel something, go get it checked. Pag umedad ka na ng 30, mga ganun pataas, kailangan nag-check ka talaga yearly or kahit sa sarili mo, nagkakapaka man lang ng breast mo, kahit wala kayong history. Sabi ng oncologist na si Dr. Norman San Agustin, curable o kaya mapagaling ang breast cancer hanggang stage 3. Kailangan lang ma-detect ng maaga at agad masimulan ang gamutan. Sa ngayon, libre ang breast ultrasound at mammogram sa mga pampubliko at ilang pribadong ospital sa ilalim ng konsulta package ng PhilHealth. Isinusulong naman ang paggamit ng thermalytics, isang advanced medical equipment at mas mura sa mammogram. Costs only about 1,500, which they have a mobile unit that we've screened 12,000 patients over the past 12 months. Tip din ni Doc, ugaliin ang self-breast examination. Gawin ito kapag walang buwan ng dalaw, wala pa sa fertile stage at nasa iyong mid-cycle. Gawin daw ito ng nakatayo at nakahiga. Joel Fernandez, One North Central Luzon.
Dismayado si Department of Education Secretary Sani Angara na 22 silid-aralan lang ang naitayo ng DPWH ngayong 2025. Malayo sa mahigit 1,000 classroom na target ngayong taon. Gusto na ng DepEd na ibalik sa kanila ang pondo para sa pagpapatayo ng mga silid-aralan. Bibigyan daw nila ng kapangyarihan ang mga LGU at pribadong sektor na makatulong sa pagpapatayo ng mga paaralan. Ayon naman kay DPWH Secretary Vince Tizon, makikipag-ugnayan sila sa DepEd at maghahanap ng paraan para mapabilis ang pagpapagawa ng mga silid-aralan. Dismayado rin si Senate Committee on Basic Education Chairperson Senator Bam Aquino sa mababang bilang ng mga naipatayong classroom. Ito ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Nagpaalala ang Cagayan Valley Disaster Risk Reduction and Management Council sa publiko, lalo na sa mga residente sa paligid ng isla ng Dalupiri, sa Calayan at bahagi ng Santa Ana, hinggil sa posibilidad ng pagbagsak ng debris mula sa rocket launching ng China. Batay sa inilabas sa abiso ng Cagayan Provincial Information Office, ang rocket March 5 mula sa Wenchang Space Launch Site sa Hainan ay ilo-launch sa pagitan ng 10:22 ngayong gabi hanggang 11:45 ng gabi. Pinaiiwas muna na pumalaot ang mga mangingisda sa mga nasabing lugar na maaaring maapektuhan ng pagbagsak ng mga debris. Inatasan ang LGU, ang Philippine Coast Guard na magbantay at magsagawa na ng kinakailangang mga hakbang para matiyak ang kaligtasan ng mga mamamayan. Paalala ng mga otoridad na kung makakita ng mga kahina-hinalang palutang-lutang na debris mula sa dagat na galing sa rocket ay iwasang lapitan o hawakan ito. Sa halip, agad itong ipaalam sa mga otoridad upang makaiwas sa anumang panganib. Samantala, presyo ng puto kalasyaw tumaas ng 10 piso kada kilo dahil daw sa pagtaas ng presyo ng ilang sangkap. Tunghayan sa report. Mula sa 110 pesos kada kilo, pumalo na sa 120 pesos per kilo ang presyo ng plain puto at kutsinta sa Kalasyaw, Pangasinan. Tumaas din ng 10 piso ang kada kilo ng flavored puto. Mula sa 130 pesos ay 140 pesos na ang kada kilo. Marami pong bagay, sir, magagamit sa puto tulad ng ipa, mga flavor, cheese, halos lahat po, sir, tumaas sana po. Higit pa raw sa 5 taon ay hindi nakapagtaas ng presyo ng puto ang asosasyon. Wala naman daw silang problema sa presyo ng bigas na pangunahing sangkap sa paggawa ng puto. Pero sumirit daw ang presyo ng ipa na ginagamit nilang panggatong sa pagluluto ng puto. Matumal daw ang kalakalan ng puto simula pa noong Agosto. Pero umaasa mga puto vendor na makababawi ngayong undas. Sana sa darating na undas, magdagsa ng mga tao para bumili ng puto. Hindi raw naramdaman ni Ginang Ani ang taas presyo, kaya bumili pa rin ng pasalubong na puto na iniuwi sa Bayambang kaninang umaga. Masarap po siya, kaya galing po ako dyan sa Senior Tesoro. Pag nagpupunta pa ako dyan, dumadaan na pa ako dito. CJ Torida, 1 North Central Luzon. Naharap sa patong-patong na reklamo sa Ombudsman sila Tarlac 3rd District Representative Noel Rivera, kanyang asawang si Concepcion Tarlac Vice Mayor Evelyn Rivera, pati na si DPWH Tarlac 1st District Engineer Neil Parala. Inihain niya ng grupong United Filipino Against Crime and Corruption dahil sa halos 600 million pesos na halaga ng mga proyektong inaward sa 3G construction, kung saan nakalistang presidente ang kongresista habang treasurer naman ang kanyang asawa. Kabilang sa mga isinampang reklamo ang plunder, paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, Unexplained Wealth, pati na violation of Government Procurement Act. Sinusubukan pa naming kunin ang kanilang pahayag. Samantala, as of 2 p.m. kanina ay naging low pressure area o LPA na lang ang binabantayan nating Bagyong Salome, ayon sa Pag-asa. Pero nananatili itong minomonitor sa loob ng Philippine Area of Responsibility o PAR.
Malayo man daw ang tsansa na maging tropical depression ulit sa loob ng 24 oras, pinapayuhan ng publiko na manatiling tumutok sa mga update sa DOST Pag-asa kaugnay sa binabantayang sama ng panahon. Do-it-yourself cake, paandar ng isang cafe sa Dagupan City. Tunghayan sa report. Mga kapuso, nais nyo bang matuto kung paano mag-bake ng cake sa loob lamang ng isang oras? Hindi problema yan dahil dito sa Tapuac District, Dagupan City, may paandar na do-it-yourself cake ang isang cafe and cake studio. Dito ko rin first time na na-experience ang paggawa ng cake. Ihanda ang itlog, mantika, tubig at ready-to-go bake cake mix. Pagkatapos, paghalu-haluin lang ang mga ito hanggang sa ma-achieve ang smooth texture nito. Mga kapuso, after nga ng mga naunang steps na ginawa natin kanina, ay ready na mailagay ito sa oven for 25 minutes under 180 degrees Celsius. Matapos palamigin ng 25 minutes ang cake, ready for frosting na ito. Maliban sa kanilang DIY cake, mabenta rin daw ang kanilang strawberry shortcake at biscoff cupcake. Based nga po sa mga nakikita namin, sobrang saya po nila kasi they can express their yung feelings po ba nila kasi syempre nakikita sa tao kung ano yung ginagawa mong art. Passion ko po talaga yung baking and also gusto ko din po mag-teaching pero mas nanalo kasi yung culinary management na tinake ko. So yun, why not na magkaroon na lang tayo ng baking studio tapos pwede naman tayong magturo. Nag-enjoy raw ang magkakaibigang sina Angeline, Nicole at Ashley. I really like the coffee and the ambience is so nice and peaceful. Perfect siya for studying. Siguro yung baking na pwede naming i-try na tatlo pag bake at ganun po. Kasama si Henry Duminsil, Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. At mga kapuso, 63 days na lang. Pasko na. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV. At i-click ang subscribe button para sa pinaka-mainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.